Maraming kahulugan ng salitang adventure. Maaaring magkaiba ito depende sa taong kakausapin mo. Pero kung ako lang ang tatanungin, lalo na nitong mga nakaraang taon, isa lamang ang ibig sabihin nito. Isang paglalakbay gamit ang bisikleta. Nitong nakaraang Abril ay nabigyan kami ng pagkakataong gawin ang isang di malilimutang adventure. Sa itong paglalakbay magmula sa lambak ng Isabela, patawid sa mga kabundukan ng Quirino, at tungo sa dalampasigan ng Aurora. Nang masabi ko lang, isa ito sa pinakamagandang ruta na aking napadyak. Morning, Isabela. So, naligaw na naman tayo. Pero, excited ako sa ride natin ngayon. Kasi, matagal ko nang tina-target mag-ride dito. So, kagabi, sumakay tayo ng bus papunta dito sa lungsod ng Isabela. At, actually, medyo kulang pa kami sa tulog. Sa susunod na 2 araw, mag-bike tayo mula dito sa Isabela papunta sa Baler, Aurora. At daraan tayo sa Quirino Province. Marami akong nakitang pictures ng Quirino Province sa pag-aaral ko sa ruta na to. At kung tama ang mga nakita ko, maganda ang mga mapupuntahan natin today. Plano nating gawin ng 2 araw ang ating ruta. At ang unang araw ay ang Quirino Leg. Mula sa Santiago ay papadyak tayo patimog, tungo sa looban ng paraisong bayan na nagtipunan Quirino. Dito rin natin plano magpalipas ng gabi. Ang ikalawang araw naman ay ang Aurora Leg. Babalik tayo sa National Road Pasilangan. Tatawirin ang Sierra Madre tungo sa Dagat Pasipiko para bagtasin ang baybayin hanggang marating ang bayan ng Baler, Aurora. Mahigit 200 kilometers itong ruta na may lagpas 3,300 meters na elevation gain. Mahirap ngunit sulit ang ride na ito. Sarap talaga magbike sa probinsya. Iba yung hangin, presko. So far, hindi pa mainit. Pero dahil summer ngayon, mamaya malamang sunog tayo. Sa ano kami ngayon, sa Bela. Pumunta kami Baler, sa pagkakalam ko. Siyempre may mga ahon. So, ano na naman tayo. Budol na naman. Medyo conservative lang ang approach namin sa ride na ito. Dahil unang beses lang naming magagawi sa probinsya ng Quirino. Sa unang araw ay 90 kilometers lang ang ating ipapadyak. Pero kahit maiksi lang ito, maahon pa rin dahil 1,300 meters na elevation gain ang ating aahunin. Bihira ang mga nakita naming matutuluyan sa nagtipunan. Kaya nagbaon kami ng sleeping bag at tent para handa. Pati na rin cookset at malulutong pagkain kung sakaling maagang magsara ang mga tindahan. So andito tayo ngayon sa bayan ng Saguday. Ito yung unang bayan ng Quirino galing sa Santiago. Yung main na pake natin sa araw na to is yung bayan ng Nagtipunan. So matagal-tagal ko na kasing tinitingnan yung tinatawag na Landingan Point. At sa mga pictures na nakikita ko, sobrang ganda niya.
pakiramdam ko magiging mahirap na naman dito itong ride namin na gagawin. First time mo lang pa rin ba sa Quirino? Oo, first time wala nang dito. Wala pong idea kung anong meron dito actually. So, maasa lang tayo sa mga nabasa natin sa internet. Oo, gano'n na nga, gano'n na. Dada kami Quirino, so may mga bundok-bundok din doon. Tapos, syempre Baler. Alam mo naman, may dagat doon. So, expected ko nang maganda yung view doon. Ayon sa aking nabasa, ang probinsya ng Quirino pala ay dating bahagi ng Nueva Vizcaya na tahanan ng tribong Ilonggot o Bugkalot, mga kilalang headhunters. Liblib ang makapal na kagubatan ng lupaing ito, dahilan kung bakit huli na itong napuntahan ng mga Kastila. Sa ngayon ay malawak na taniman na ang masisilayan dito, habang sa di kalayuan ay mga bulubundukin ng Sierra Madre. Noong 1972 ito naging formal na probinsya, pinangalan sa dating Pangulong Elpidio Quirino. Halo ang salita ng mga lokal rito, pero napansin namin na karamihan ay Ilocano. So far, rolling yung mga kalsadang dinadaanan natin. At ina-expect namin na ganito the whole day. Yung pinakamahirap na ahon, yung papunta sa landingan point. Woohoo! Wow! Ganda! Siguro mali lang rin ako ng pagkakakilala sa probinsya ng Quirino. Dati kasi ang impression ko, hindi pa progresibo itong probinsya na to. Pero so far, lahat ng dinadaanan namin, maganda yung kalsada, makinis, at halos walang mga lubak-lubak. Meron lang konting section ng construction, pero maigsi lang yun. Overall, ang sarap pumadyak dito sa kalsada ng Quirino. Kainitan ngayon ng summer at napakalaking convenience kung may malamig kang inumin. Kaya insulated bottle ang gamit ko sa ganitong mga ride. Problema nga lang ay bibihira na ang tindahan sa parteng ito ng Quirino. Sa sentro ng mga bayan lang kami nakakapag-refill na conveniently ay 1 to 2 hours away lang ang pagitan. Panalo, hinto muna tayo. Ganda oh. Wow. $11:30 na. Oras na ng sunugan. So andito kami ngayon sa Madela. Pero mga 20 kilometers away pa ang nagtipunan. Wow. Ganda. Habang mapalapit kami sa nagtipunan ay lalo lamang gumaganda ang mga tanawin. Ang nilook forward ko dito ay ang hilera ng mga lutiang kabundukan na sabi ng iba ay parang sa New Zealand daw. At sa totoo lang, marami na akong napuntahang lugar na may ganong bansag. Tingin ko, ibang level ang tanawin dito. Pero nais muna namin silang makita ng malapitan. Ano ba yun? Parang mini chocolate hills. Ganda rin dun eh.
Hoy, magtutunan. Nagtipunan. So, less than 20 kilometers na lang puntang Landingan Point. Pero, bago tayo umahon, hanap muna tayo ng kakainan kasi gutom na kami. Sakto, 12 noon na. Mukhang dito na rin mag-uumpisa ang mahirap na ahon. Whew. At dito na rin mag-uumpisa ang mga nakakamanghang tanawin. Papalapit na kasi tayo sa mga kabundukan. Katirikan na ng araw at sabayan mo pa ng mga ahon. Aminin naming unti-unti na kaming nakakaramdam ng pagod. Buti na lang at maganda ang view. Kahit papano ay nakakapawi. Dagdag rason din para huminto at magpahinga muna. Ayun oh, ang ganda oh. Wow! Grabe! Ganda ng view ng mga bundok. Medyo naalala ko yung mga kabundukan ng Gabaldon nung nag-ride kami puntang Dingalan. Medyo similar pero medyo iba rin. Kasi ko mas makapal yung damuhan sa sa mga bundok dito. Pero siguro dahil sa season lang rin. Mukhang mais ang isa sa mga produkto ng bayan ng Nagtipunan. Pansin ko kasi ang malawak na maisa na nakapaligid sa amin. Hindi lang sa patag, kundi sa mga maliliit na burol din. Nakadagdag sa kulay na aming nakikita. Nakakatuwa lang pagmasdan. Parang Gabaldon pero sa Gabaldon patag eh. Dito maraming ahon. Yun yung difference. Seven kilometers away sa Landingan Point at malapit na yung ahon. Ito yung pinakamahirap na ahon sa araw na to. Pero hindi naman dapat siya ganun kahaba. Lapit na. Wow! Ang tama yung tingin ko sa mapa. Karugtong to nung Cagayan River. Ang haba talaga ng ilog na yan. Woo! Ganda.
Tulak to. Naramdaman ko na. Tarek, hirap talaga pag marami kang dala. Pero di bale, konti na lang naman. Malapit na. Wala akong masabi. Ganda ng shape ng mga bundok dito. Ano siya, damuhan. Kaya kitang kita mo yung hugis ng mga bundok. Nabanggit ko kanina na parang kamukha niya yung Gabaldon. Pero siguro yung iba sa experience na to is hindi namin nalapitan yung mga bundok sa Gabaldon. Pero dito, ang lapit talaga. Nasa harapan mo mismo yung mga bundok. At wala akong maisip na tamang salita para ma-describe yung mga kabundukan dito sa Nagtipunan. Siguro hayaan ko na lang na ipakita ng video yung tanawin dito. At sana mabigyan natin ng hustisya. Kasi parang paraiso itong lugar na to. Ang nakatira po talaga dito is Tribong Bukadon. Sila po noon ay headhunters. Tapos ay mga missionaries po na gusto kaming imisyon para nang sa ganun ay parang magbago po sila. Ang gamit po nilang transportation is yung tura-tura po ba yung tawag doon? Yung lumang aeroplano. Doon sila naglalanding doon sa may malawak na bukid po dyan sa baba. Kaya talagang landingan, Landingan. Hanggang ngayon po kino-consider niyo po yung sarili niyo na Opo, bugkarot na. kasi po kami po mismo, bugkalot po kami. Pero hindi lang po pure. Opo. May halo-halo na kami. Halo na. So ano po yung tingin nyo special dito sa Landingan? Kakaiba po yung view niya. Tama. Agree po ako dyan. Kasi parang first time ko makita ng... Sabi nung iba sir is Little New Zealand. Opo. Yung po tawag eh. Ano nga bang espesyal sa maliit na barangay na ito sa Quirino? Para sa akin, ang tanawin sa Landingan ay isa sa pinakamagandang nakita ko. Ng mga payapang kalsadang humahati sa tila malawak na luntiang karagatan. Tila nangahamon. Ang mga hilera ng kabundukan. Mga ilog na napakalinis. Tila nagtatawag. Hinihila ang aming paningin para sila ay pagmasdan. Ang presko ng hangin at napakapayapa ng paligid. Kung maaari lang na magtagal pa kami rito, ngunit kailangan na naming magpatuloy. So mula dito sa Landingan Point, dediretso pa yung kalsada. Pero para sa amin,
ito na yung dulo namin. So babalik kami ngayon sa Nagtipunan. Hanggang ngayon speechless pa rin ako sa nakita ko dito sa landingan. So papunta na tayo ngayon sa Siitan Nature Park. So meron doong ilog tsaka rock formation, at doon na rin tayo magpapalipas ng gabi. Oras na para magpahinga sa araw na ito. Naghanap lang kami ng sari-sari store para makapag-refill ng supplies, at dumiretso na kami sa aming accommodation para sa gabi. Ang Siitan Nature Park ay isang ecotourism park na makikita pa rin sa Nagtipunan. Madami ditong mga activities para sa mga mahilig sa nature. Pwedeng mag-picnic, maligo, sumakay ng bangka, pati na rin ATV. Dito rin makikita ang tinatawag na Bimpo Rock Formation. Para sa amin, ito ang tahanan namin ngayong gabi. Yan, so andito tayo sa Siitan Nature Park sa Nagtipunan pa rin. So naisip namin ditong mag-spend ng gabi kasi mura lang, tsaka bihira yung mga tutuluyan dito sa Nagtipunan. So actually kinontak ko yung tourism office ng Nagtipunan, at meron silang isang sinuggest, at medyo lagpas sa budget namin, kaya dito na lang kami sa cottage. So 700 ang rent ng cottage overnight, tapos 50 pesos na ecological fee. Pero kung tutusin, hindi na rin masama kasi ang ganda ng view dito. Ang presko rin ng hangin, tapos naririnig mo yung agos ng tubig. Relaxing lang. Good morning. So day 2 ng ride natin ngayon. Actually, sarap rin palang matulog dito sa cottage. Ina-expect namin na malamok. Actually may dala kaming tent, pero hindi naman. So hindi na namin kinailangan mag-set up. So ang plano natin ngayon, pag-ride tayo papuntang Baler. So ina-expect namin na mahirap tong araw na to, dahil last time na nag-ride ako doon, tandang-tanda ko pa kung gaano siya kahirap. Kaya maaga tayong mag-ride ngayon para makapondo ng distance. Kasi mamaya pag uminit na naman, pahirapan na naman yon. Mahaba-habang araw na naman to sa bike. 120 kilometers ang papadyakin natin ngayon, at may 1,800 meters na elevation gain. Pinakamahirap ang first 50 kilometers dahil tatawirin natin ang Sierra Madre Mountain Range. Pero kung malagpasan natin ito,
ay halos patag na lang, maliban sa ilang maigsi pero matatarik na section sa Dipakulaw papuntang Baler. Dahan-dahan lang ang pacing namin dahil ayaw naming maubos sa first half pa lang ng araw na ito. Basta masurvive lang namin ang mga ahon dito, mas ma-enjoy namin ang mga view sa Aurora. Ang goal lang naman namin ay huwag abutan ng gabi. So, I think ito na yung highest point ng ride natin. Kasama yung kahapon. After nito, mga 3 kilometers na lusong. Pero, hindi pa ito yung end ng ahon today. Sa dulo ng lusong ay matutumbok natin ang National Road. Dito, mas madalas nang muli ang mga sasakyan sa kalsada. Naghahanap sana kami ng makakainan ng kanin at ulam, pero puro cup noodles lang ang nakita namin. Sa totoo, kulang ito, pero mas mabuti na kaysa sa wala. Nilinaw ng tubig, oh. Hindi lang kami gawa sa oras, parang sarap maligo. Sa init at alinsangan na na-experience namin kahapon, so far, buti na lang, malamig pa sa ngayon. Mukhang nakisama sa amin ng panahon. So far. Oh, galing ka. Madalas na nating napapadyakan ang parte ng Sierra Madre sa probinsya ng Rizal. At kahit karugtong man ito, iba ang tanawin dito. Matayog ang mga bundok at malalim ang mga bangin, kung saan sa ilalim ay dumadaloy ang mga malinis na tubig. May nakita rin kaming mga kakaibang uri ng ibon. Tunay nga na malayo na kami sa syudad. Naka 31 kilometers na kami at 950 meters na elevation gain. Pero at least I think natapos na namin yung mga mahabang ahon dito sa Quirino part. Nasa sunod-sunod na rolling naman kami bago lumusong papuntang Aurora at kilometer 50. Ito na ata yung boundary. Aurora na tayo. Salamat, Quirino. Kahit pinapahirapan mo kami sa ahon, ang ganda pa rin ng view. Babalik kami someday. At kilometer 50,
merong mahabang lusong, siguro mga 5 kilometers din, papunta sa Dinadiawan, Aurora. Tutumbukin nun yung Baler Kasiguran Road na parallel sa Pacific Ocean. Sa dami ng bundok na nakita natin today at kahapon, excited na ako makakita ng dagat. Wow! Ganda! Woo! Dinadiawan na tayo. So itong likod ko papuntang Kasiguran, ito papuntang Baler. So dito tayo. Woo! Dagat oh. Wow. Nakakita naman ng dagat sa wakas. Ano Boyki? Okay pa? Ayos. Ganda ng buhangin dito ah. Bumabalik sa akin ng alaala ng Audax Baler experience ko. Naalala ko, nag-struggle ako dito sa mga ahon dito. Sinilip namin sa mapa at may 3 significant na ahon na lang kaming gagawin. At hindi na sila ganoon kahaba. Pero may sobrang tarik na section naman, lalo na sa mga siko. Pajak! Hindi naman namin kailangang magmadali, kaya inuunti-unti lang namin. At sayang naman ang view kung hindi namin i-enjoy. Pambihirang tanawin ang asul na dagat Pasipiko na humahampas sa malinis na dalampasigan ng Dinadiawan na tila binabakuran ng mga matatayog na bundok. Kaya pala malalakas ang siklista ng Baler at Aurora dahil matitindi ang ahon dito. Naamoy mo na ba ang Baler? Lapit na. Pero malayo pa rin ang susunod eh. 40 pa, mahigit.
Dalawang ahon pa. Isang ahon na lang. Isang mahabang ahon. Tapos, patag na hanggang Baler. Malapit na! Woo! Habang papalapit kami sa Baler ay dahan-dahan na rin bumababa ang araw. Hindi na kainitan at patag na lang ang last 20 kilometers. Madali na. Totoo nga ba ito? Siguro, nasanay lang ako na pagod at naghahabol lagi sa oras kapag malapit na sa dulo ng mga multi-day rides. Ngayon, marami kaming pagkakataon para mag-enjoy at mag-picture. Ito yun. Ito yung nasira ng bagyo. Sa totoo, ang Baler ang nagudyok sa aking muling i-video ang aking mga rides. Nasabi ko sa sarili ko na sayang naman kung hindi ko makapture ang ganda ng lugar na ito. At hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Welcome to Baler. Minsan kasi kung puro padyak lang ang ating ginagawa, kung paano pumunta mula point A hanggang point B, may chance ang ma-overlook natin ang ganda ng ating paligid. Para sa akin, nakatulong ito na mas ma-appreciate pa ang ganda ng mga napupuntahan ng aking bisikleta. Maaga kami gumising para maabutan ang buhang liwayway sa Pasipiko. At isang biyaya ang salubungin ng bagong araw. Maraming iba pang nag-aabang, mga turista ang kaya rin namin. At hindi namin sila masisisi. Pagbalik kasi sa Maynila ay wala na ang ganitong tanawin. Ang Baler ay isang coastal town sa probinsya ng Aurora. Maraming kwento kung saan nagmula ang pangalan nito, pero ang pinakakilala ay hango daw ito sa salitang balud. Ang ibig sabihin ay mountain dove na minsang namugad dito. Dahil sa alon ng Pasipiko, kilala ang bayan ng Baler na surfing destination. Kahit mga baguhan ay pwede itong subukan. Dahil napagitnaan ng karagatan at kabundukan, kumpleto ang tanawing makikita rito. Kaya naman, paborito itong puntahan ng mga turista. Good morning, Baler. So, relax na lang tayo ngayon. Try nating libutin ang Baler. Para sa akin, yung pinadyak natin nitong huling 2 araw ay isa sa pinakasinik na ruta na nagawa ko.
Nakakatuwa rin talaga na sa simpleng bisikleta lang ay marami kang mapupuntahan. Di man ito enggrandeng paraan ng paglalakbay. Minsan nga, malalagay ka pa sa di komportableng sitwasyon. Ngunit, ewan ko ba, may kakaibang saya na dala ang mabagal na biyahe. Kung umabot ka sa puntong ito ng video, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna at kita-kits na lang muli next time.